Okay po mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong vlogger na kung tawagin ay Sir Jack. Nako, sa mga hindi ho nakakilala kay Sir Jack, ito ho, kilala itong vlogger na ito eh. Especially ho dyan sa Facebook. Kilala ito si Sir Jack. Actually dati ano ako rito, nanonood ako sa kanya. Follower ako rito dati sa Facebook. Alam ko nakapollow ako rito sa Facebook eh. Nanonood ako sa kanya kasi dati yung kanyang mga content ay good vibes. Good vibes, tapos sa mga inspirational. Tapos alam ko ano pa ito dati, athlete pa ito eh. Alam ko atleta ito. Ano pa tawag sa sports nito? Alam ko nag-aano ito dati. Kalimutan ko lang kung anong tawag ng sa sports na yun. Parang nagsasagwan siya ng bangka. Parang sumasali siya doon. Nakalimutan ko lang kung anong sports ho yun. Tapos dati may negosyo rin to, may business din itong mga vape. Ito si Sir Jack. Ano to? Ang ano nito, yung kumbaga pagiging pagiging influencer, vlogger nito sa mundo ho ng Facebook. Mga okay, good vibes, comedy. Matatawa ka talaga. Then kung ano-ano. Binablog niya yung mga lifestyle niya, ganoon. Yung mga araw-araw niyang ginagawa, ganyan. Ngayon mga kababayan, nagulat na lang ako. Bigla hong naging ito. Naging political commentator. Naging naging political vlogger na. Sa katunayan, miyembro na ho yata ito ng ng grupo ni Banat Bay, yung Banateros. Yung si Sir Jack. Wala naman akong problema, no? Kung ang isang vlogger ay mag-iiba na ho ng kanyang tinatapik sa kanyang social media platform. Ibig sabihin kung mag-iiba na ho siya ng kanyang content. Kung mapupunta na siya ng politics, wala naman hong problema doon. Ang pinagtataka ko lang ho rito, mga kababayan kay Sir Jack, ay ako'y nagulat. Nagulat at parang naaawa. Na parang parang nakakalimot yata sa sarili. Meron ho kasing video na kung saan kinikriticize niya, no? Tinatapik niya ho itong si dating Senador Antonio Trillanes na kung saan ay galit na galit, mura ho ng mura kay dating Senador Antonio Trillanes. Bakit ho tayo nagulat? Bakit ho tayo parang naaawa? Kasi mga kababayan, ito ho si Sir Jack ay may kapansanan. Meron siyang hindi ko alam kung since birth ba yan or nakuha niya sa disgrasya or ano. Meron ho siyang may tawag sila diyan eh. Ang tawag ho diyan ng Pinoy sa pinakamabilis, madaling intindihin or maintindihan, bingot. Or may tawag din ho sila dyan, parang ngongo, no? Hindi ko naman ho siya no? Hindi naman ho natin siya pinagtatawanan. Ganun ho yung pinaka madali maintindihan sa ganung itsura ng tao. Meron siyang rito, hati sa kanyang nguso. Ang tawag nga doon, kahit nung bata pa kasi tayo, ganun ho narinig natin eh. Bingot, ngongo, ganun. So, ibig sabihin, yung kanyang pananalita ay medyo hirap intindihin. No? Hindi katulad nating normal. So, anong point natin dito? Nagulat ho kasi mga kababayan, may kapansanan na ho siya sa kanyang bibig. Grabe pa magmura. Grabe pa ho magbigkas ho ng pagmumura. Kasi nga, isipin nyo mga kababayan, may problema ka na nga sa bibig, ang pangit mo pang magsalita. Doon pa lumalabas yung, alam mo yun, doon pa lumalabas yung salitang hindi maganda sa'yo.
na kung saan, doon ka na nga may problema. Pakinggan nyo ho ito, mga kababayan. Mga boss, nabasa nyo? Tanginan ng nilanis na lakas na tama, no? Tanginan mo, kung tinawa ng isip mo, nag-iisip ka pa. Problema yan. Ano to medyo hirap lang ho maintindihan, ano. Sa mga nanonood ho na medyo, medyo may edad, senior na, kasi alam niyo naman dito ho sa usaping politika, karamihan ho, kadalasan, malaking porsyento ho ay may mga edad, senior na. Medyo hirap ho intindihin. Pakinggan nyo na lang po maigi. Isipan niya kung tatakbo raw sa presidente or vice president. Ayaw, di ba? Tanginan mo, pinag-isipan mo, bakit tumakbo ka mayor ng Caloocan? Tanginan mo, nanalo ka lang na senador noon kasi hindi pa uso wifi noon. Okay lang, ina mo. Medyo marami pang... Grabe, hindi... Actually, hindi ako naaawa rito kay Senador Antonio Trillanes kasi minumura niya. Naaawa ako para sa kanya. Kasi nga ho, mga kababayan, isipin mo may problema ka na nga sa iyong bibig, palamura ka pa. Ano ba yun? Ang sagwa. Di ba, Hindi, prangkahan lang ho, prangkahan lang. May problema ka na nga sa iyong bibig, palamura ka pa. Di ang pangit, di ba? Kasi syempre mga kababayan, aminin natin kung ako kung ako may problema sa bibig, bingot ako, ngong ako. Hindi ko na siguro bibigkasin yung mga ganyang bagay. Magki-criticize na lang ho ako siguro magki-criticize na lang ako or kung ano sasabihin ko kay Senador Antonio Trillanes, pero yung mga PI, yung mga asin talagang murang PI, hindi ko na siguro babanggitin kasi ang pangit na Kasi may problema na nga ako sa bibig, ganun pa yung lumalabas sa bibig ko. Hindi, asagwa na. Di ba? Kasi, hindi na nga maganda bibig ng gusto ko kasi nga may kapansanan. Hindi pa maganda lumalabas sa bibig ko. Di doble-doble ng pangit. Di ba? Ito to, real talk lang po tayo mga kababayan. Ang pangit, ang sagwa. Hindi si Senador Antonio Trillanes ang nakakaawa rito. Ang nakakaawa ho rito itong vlogger na si Sir Jack. Naaawa ho ako para sa kanya. Para sa kanyang sarili. Ang pangit pakinggan. Opo doon. Ngayon, marami nang may wifi. Lahat, may access na sa internet. May access na sa Google. May access na sa lahat ng kagaguhan mo. Okay lang, ina mo ha. Grabe Tumakbo ka mayor ng Caloocan. Bumili ka man ng boto. Akala mo naman, manunoko mo yung mga nakakalookan. 300 pesos. Bumili raw ng boto si Senador Antonio Trillanes. Paano bumili, na talo nga ito? Meron bang ipinalabas sa mainstream media? Meron bang ibinalita rin ang COMELEC na si Senador Antonio Trillanes bumili ng boto? Wala akong natatandaan. Walang balita, walang isyong ganon. Ewan ko saan niya nakuha yung ganong impormasyon. Na si dating Senador Antonio Trillanes, nung tumakbo bilang mayor ng Caloocan, nagbumili ng boto? Saan mo na yun? Saan mo nasagap yung balitang yun? Kahit sa mainstream media, walang binalitang ganon. Kahit sa Facebook. Kahit COMELEC, wala. Sila chairman ng COMELEC na si Garcia, wala rin binalitang ganon. Hindi ko natin alam saan niya hinugot yun, yung ganong issue, na si Senador Antonio Trillanes daw ay bumili ng boto. Saan bumili ng boto? Ay na mo, 1K na bigay nila, layo ka. 1K na lowest na yun, kung unang ina mo. Ayaw ka biloto Nanalo ka lang sa senador noon kasi wala pang wifi noon, ha? Ngayon, may wifi na lahat, okay? Alam na yung kagaguhan mo, putang ina mo. Binenta mo yung West Philippine Sea. Binenta mo yung Star Corazon. Kasama mo si Agloy. Ito ka. Kung lang ina mo nilyanis, pag nakita na lahat, ha? Sasampan-sampanin ko na lahat. Pinagbenta raw ni dating Senador Antonio Trillanes ang Scarborough Show, West Philippine Sea. Paano may ibebenta yun? Paano may ibebenta ho ng isang senador
isang bahagi ho ng Republika ng Pilipinas. Ang may-ari ho ng Scarborough Shoal at ng West Philippine Sea, Pilipinas. Pilipinas ang may-ari, hindi tao. So, paano ibebenta yan ng isang senador? Paano maibebenta? Kung pinagbenta yan, kung pinagbenta na yan, di sana inilabas na ng China. O ito, binenta ni dating Senador Antonio Trillanes itong Scarborough Shoal, itong West Philippine Sea. O, wala na kayong karapatan dito. Di sana matagal nang nilabas yan. O, at kaalyado ng Duterte ang China. Di sana ito na ang tamang panahon, oras para makasuhan si dating Senador Antonio Trillanes about sa pagbebenta kasi kaalyado ng Duterte ang China. Di sana ang China ilabas na yung katunayan, pruweba or ebidensya na pinagbenta ni dating Senador Antonio Trillanes ang West Philippine Sea. So, paano maibebenta? Paano maibebenta? Asan ba titulo niyan? Ha? Isipin mo, West Philippine Sea, Scarborough Shoal, ibebenta ng isang senador? Paano mangyayari yun? Okay, tuloy natin. Kala ko nawag mo ko sa Senate or sa Congress. Mumurahin ko na nun, ha? Pasasampalin na kita. Ano mo bakit? Sampalin niya raw, mumura. Bagay, madali naman sabihin ho yan. Laway lang naman ang puhunan dyan. Eto, mga kababayan, kayo na humusga ho rito, mga kababayan. Kasi hindi ako naawa sa... although minura niya si dating Senador Antonio Trillanes, ang dami, ilang beses, PI, ganito. Hindi ako naawa kay Senador Antonio Trillanes. Naawa ho ako sa kanya eh. Kasi nga, may kampansanan na sa kanyang bibig, ganun pa yung lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Hindi na nga maganda bibig mo dahil may kapansanan, hindi pa rin maganda lumalabas na bibig sa'yo. Lumalabas na salita galing sa bibig sa'yo. Diba, no? Pwede mo na may criticization na wala nang mura. Kasi nga, pag nagbibigay ka pa ng mura, nagsasalita ka pa ng mura, nagbibigkas ka pa ng PI, tapos titignan kung saan ang gagaling yung salita sa'yo. Pagtingin sa bibig mo, ganyan. Hindi maganda. Ang hirap mo na nga intindihin, sir. Magsalita. Tapos, palamura ka pa. Okay, mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.